Okay, so isa tong Infinix Hot 40 Pro, so pwede natin i-consider kung gusto natin ng budget-friendly Android phone na maganda na yung specs. So, kaka-release lang ng Hot 40 Pro. Mga ilang araw pa lang actually nitong December 2023 lang bago magtapos ang taon. So, tingnan muna natin yung presyo. So, makikita ninyo na nasa 7,300 plus lang yung presyo ng phone na to. Pero kung minsan, nagsisale, nagiging 6,800 plus lang. So, mas maganda, i-check nyo na lang yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. So, again, ito yung Infinix Hot 40 Pro. At makikita nyo na napaka-typical ng box or details dito sa box. Ang isa lang sa mga mapapansin nyo agad-agad ay itong Magic Ring. So, mamaya, itetest natin yan. Tapos meron tayong Helio G99X Boost Gaming Engine, high-res audio, at yung nandito sa atin ay yung Horizon Gold. At makikita ninyo na kapag tinitilt natin yung box, ayan, meron tayong mga words na makikitang lilitaw. Ayan, fast and fun. Okay, so unbox natin to. Okay, so makikita agad natin yung phone pag open natin ng box. So, printed plastic pa rin yung kanyang balot. At tingnan natin itsura ng Horizon Black. Ayan. Napakaganda. Matte finish siya, guys. Ayan. Wala namang texture. Napaka-smooth naman niya. Pero makikita ninyo na medyo nagbabago ng kaunti yung kulay kapag tinitilt natin. Tapos may pagka-brush finish yung kanyang patterns. Ayan. No? Pero, again, napaka-smooth lang yan. Wala tayong texture na mafe-feel. Maliban siguro dito sa logo ng Infinix na nasa baba. Ayan, medyo malagkit siya compare dito sa ibang parts ng back panel niya. So makikita nyo din na napakalaki ng ating camera module. Ayan, no? Parang iPhone na talaga yung ano niya yung size. Okay? Tapos flat na yung sides natin dito, napakakintab, smudge magnet, fingerprint magnet yung kanyang frame. So, plastic lang yan. Pati itong likod, plastic lang din. Mamaya, isa-isahin natin yung sides ng phone na to. Sa ngayon, tapusin muna natin tong unboxing. So, dito sa ilalim, meron tayong SIM ejector pin na nakabalot sa plastic. Meron tayong warranty card. Yan. Tapos, yung ating case, kulay black siya, guys. Ayan. May patterns dito sa likod. Okay? So, tabi ko lang yan. Meron tayo ditong 33 watts na charging brick na naka-USB-A. Yung ating port. Tapos, ito yung ating USB-A to USB-C cable. Okay, so dito sa taas ng phone, makikita natin yung ating secondary speaker. Tapos, dito sa may left side, yung ating SIM tray. Ayan, walang kahit anong buttons dito. So, silipin natin ang SIM tray. So, good news guys, kasi meron tayong dedicated na micro SD card slot plus dual SIM. Dito naman sa may right side, makikita natin ang ating volume buttons, pati yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. At syempre dito sa may ilalim, yung ating main speaker, USB-C port, main mic, at yung ating headphone jack. At good news guys, dahil yung ating selfie camera ay naka-punch hole and hindi siya notch. Tapos yung ating chin, mas makapal compared sa kanyang forehead, pero hindi naman sobrang kapal na maaanoy tayo. Makakasanayan din natin yan agad-agad. Tapos meron na tayong pre-installed na screen protector. So basically guys, yung phone na to kompleto na sa box, maliban sa earphones siguro. Pero yung ating screen protector present, yung ating case present din. So di na tayo bibili agad-agad. Okay, so gusto ko ipakita sa inyo guys yung Magic Ring, yung parang dynamic island ng iPhone. So, punta lang tayo dito sa ating special function dito sa settings. Actually, naka-enable naman siya by default. Pero para lang makamake sure kayo, for example, hindi lang nag-work, punta lang kayo dito sa special function, Magic Ring, tapos yan, make sure nyo lang na naka-enable. So, gagana yung ating Magic Ring kapag mag-face unlock, meron tayong background call, kapag magcha-charge tayo, at kung low-bat na tayo. Okay, so ngayon, itest natin siya sa charging lang, ano. Saksak natin siya. Ayun. Diba? Ganda siya. Kesa naman yung pop-up na malaki na lumilitaw dito. At least dito na lang sa taas. Ngayon test natin yung kanyang fingerprint scanner. Isang dampi, okay naman. Subtle lang yung animation niya. Nagdidim lang yung display pero hindi naman sobrang arte na nagkapabagal sa pag-unlock ng phone natin. So okay naman. Very responsive tsaka very reliable naman.
Ngayon, pagdating sa quality ng kanyang speakers, okay naman. Unang-una sa lahat, yung maximum volume, hindi nakakabitin. At mas immersive kasi nga dual speakers na. Kita nyo naman para sa less than 8,000 pesos na phone, naka-steer speakers na tayo dito. At pag tinignan natin yung settings, pwede pa nating ma-customize yung equalizer or yung mismong timpla nung tunog niya. Pakita ko sa inyo. So, ang gagawin lang natin ay pumunta sa settings, tapos punta tayo sa sound and vibration. Makikita ninyo na meron tayong DTS sound. Ayan, pwede tayong mamili sa mga presets dito or i-on natin yung equalizer at tayo mismo yung magtimpla. Pagdating naman sa display nitong Hot 40 Pro, meron tayong 6.78 inch na IPS LCD Full HD Plus yung kanyang resolution, 120Hz yung max refresh rate natin at 396 yung ating PPI. Ngayon, pagdating sa default na quality ng kulay, makikita nyo hindi na masama. Diba? Okay na okay pa rin. Although, syempre, hindi tayo makapag-expect ng super accurate, true to life na colors dito kasi nga entry level lang to. Pero, again, hindi na masama para sa presyo niya. Mag-e-enjoy pa rin tayo. Pero, mas mag-e-enjoy tayo kung level 1 ng kanyang Widevine security. So, check natin. Okay, so makikita nyo naman guys na yung kanyang Widevine security level 1 naman. So, makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Pero check na rin natin sa Netflix application para sure tayo. Then guys, malinaw na malinaw, yung ating maximum playback resolution sa Netflix ay Full HD. So talagang may enjoy natin yung display nitong Hot 40 Pro. Okay, so natin guys yung show refresh rate. So makita nyo dun sa taas, 120Hz. Bababa siya to 60 kung kinakailangan kasi yung ating refresh rate setting ngayon ay naka-auto. Ayan. So kapag tinouch natin ulit, babalik sa 120Hz kaya smooth ulit yung scrolling natin dito at yung animation. Kapag binitawan natin at inactive yung display, babalik siya to 60Hz. So makakatipid tayo sa battery. Okay, pagdating naman sa performance, naka XOS 13.5 tayo on top of Android 13. Sana magkaroon update at umabot to sa Android 14. Tapos ang kanyang chipset ay Helio G99. 8GB ang ating RAM at 256GB ang ating internal storage. Ito yung score natin sa Antutu, 422,705. So, not bad guys. Para sa less than 8,000 pesos na phone, performer ng may tuturing tong Hot 40 Pro. Bago ako pa makalimutan, yung setting natin, o kinuha natin yung Antutu score na kakapakita ko pa lang sa inyo, ay naka 50% yung brightness, naka auto, yung refresh rate, at naka-game mode yung Antutu. Before natin to i-test sa gaming, ito muna yung kanyang thermal saka battery consumption. Makikita ninyo dito sa wildlife stress test, after nung test na yun, nabawasan tayo ng 5% na battery. Tapos, nadagdagan naman tayo ng 4 degrees sa temperature. So, not bad. Okay naman. Okay, so unahin natin i-test sa game itong Hot 40 Pro dito sa CarX Street. So, yung graphic settings natin ay hanggang 4 lang. Kasi trinay ko siyang isagad, pero talagang struggle na yung performance. So, tingnan natin. Okay, so yung ginagamit pala natin ngayong controller ay itong GameSir Cyclone Pro. So, nandiyan yung link sa description box sa baba if ever lang na gusto niyo ng ganito. Ngayon, pagdating sa performance nitong Hot 40 Pro, kagaya ni sinabi ko, hindi natin masasagad yung graphic settings dito sa CarX Rally. Sobrang bigat na para sa kanya. Pero decent naman kasi makikita nyo naman, di naman kanto-kanto yung natin, yung graphics natin. At nasa gitna pa rin siya, lutuusan kasi ang sagad ay 8 sa lahat ng settings ng kanyang graphics. So ito 4. So pwede na. Very playable naman. So try natin to sa mas mabigat na game. Punta tayo sa SpongeBob. So ito yung Cosmic Shake ng SpongeBob. May nagsabi sa akin na sobrang bigat ng game na to. And true enough, napakabigat talaga. Yung ginagamit kong daily driver na phone, nag-struggle dito sa highest setting ng SpongeBob Cosmic Shake. So, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nito. Sa video settings, pwede nating iset to high resolution, kaya niya. Tapos 120Hz yung kanyang FPS limit. Pero pagdating sa advanced video setting, puro high lang yung kaya niya. Hindi niya kaya yung epic or yung pinakamataas na graphic settings. Pero playable pa rin. So, try natin. So, makikita nyo na hindi naman struggle yung Hot 40 Pro. Pero I don't think nakakaabot siya ng 120Hz dito. Parang nakakaano lang tayo. Nakaka 30 frames per second ganyan. Pero at least hindi siya naglalag. Kayang-kaya naman niya itong
SpongeBob. Ayos. So, pagdating sa may bigat na games, kakayanin naman ng phone na 'to, pero hindi natin puwedeng expect na, mase-set natin yung graphics sa max, kagaya nitong sa SpongeBob tsaka dun sa CarX Rally kasi may limitations pa rin yung G99. Ngayon pagdating sa kanyang camera, 108 megapixels yung ating main shooter. Meron siyang 2 megapixels na macro camera at 0.08 megapixels na AI lens at yung kanyang selfie camera naman 32 megapixels. So check natin ang mga sample images at videos kuha dito sa Hot40 Pro. Natin guys yung autofocus niya. Ayan. Ayan, diba? Meron naman siyang foreground separation tsaka background separation. Oh. Sharp. Sharp. Pagdating dito sa kanyang selfie camera, ang pinakasagad resolution na pwede nating ma-record ay 2K 30 frames per second. Kailangan lang natin ng gimbal para mas maging stable yung video natin, lalo na kung gagamitin natin to sa vlogging or mag-video tayo habang naglalakad or nakasakay sa sasakyan kasi walang stabilization sa 2K 30 frames per second. Pero kung sakaling gusto nating i-activate yung EIS or Electronic Image Stabilization, mag-downscale siya to 1080p 30 frames per second. Pero pagdating sa quality guys, impressive para sa ganitong presyo, di ba? Tapos wide siya, hindi siya yung naka-zoom in or naka-crop na framing. So okay naman. Tapos meron pa tayo ditong LED na flash na pwede natin gamitin kung sakaling madilim yung paligid natin. Ngayon pagdating sa kanyang battery, 5,000 mAh yung capacity natin at 33 watts yung kanyang charging speed. At sa experience natin, kapag pinagsama natin yung Hilo G99 120Hz na IPS LCD, mga around 13 to 16 hours of screen on time, depende sa paggamit natin. Okay, so kung kayo guys ang tatanungin sa tingin nyo, sulit ba itong Infinix Hot 40 Pro? Bibili nyo ba to para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako naman yung tatanungin nyo, well, para sa akin, sulit to. At hindi ko na mention kanina, meron pa tayong reverse wired charging dito sa Infinix Hot 40 Pro. So if ever na yung ating ibang device, kagaya ng ating earphones o kaya smartwatch, pwede nating i-charge dito kung talagang wala tayong dalang power bank. So yes, para sa akin guys, sulit tong phone na to. Recommended ko siya dun sa mga naghahanap ng budget-friendly Android phone na maganda din yung specs. At para sa akin, ang pinaka-highlight na specs ng phone na to ay yung 120Hz na display, yung kanyang 108 megapixels na main shooter na maganda yung quality, nakita niyo naman kanina. Tapos 256 GB na yung ating internal storage. So nandyan guys yung link sa description box ko ba kung sakaling gusto niyo nang i-add to cart itong Infinix Hot 40 Pro. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.